Abunda. Jopay, maraming salamat. Happy New Year! Napakaganda ng mga huling buwan ng 2025. December 3, December 9, nagkaroon po ng concert ang Sex Bomb. Pag-usapan muna natin yung Sex Bomb. Biglang bumalik at biglang napakainit na naman. Ano ang pinakamaganda mong alaala nung inyong panahon? Ako talagang naaalala ko sa grupo ko is yung samahan namin, Tito Boy. Yung sisterhood namin, Tito Boy, hindi talaga siya matutumbasan. Take me back to the time you audition. Paano ka nag-audition at nakapasok sa Sex Bomb? Bali, galing ako sa kabilang channel. Ako, original solid gold dancer po talaga ako. MTV dancer po talaga ako, Tito Boy. Dahil umalis na po ako doon, yung kaibigan ko, pumunta kami ng Itbulaga. Manonood lang kami, Tito Boy. Paglabas nun, yung driver ni Kuya Alan kay Tito Boy, sabi niya, kayong dalawa, gusto mo sumayaw, ganyan-ganyan. Sasakitan niya si Miss Joy. Joy! Mag-audition to. I-audition mo. Sabi ni Miss Joy, papuntahin niya sa office. Kinabukasan, pinapunta kami. Doon na nag-umpisa, Tito Boy. Nag-audition ka as dancer? As dancer po. Sa pinasayaw na ako, parang mga ilang araw lang or 1 week lang, Tito Boy. Sinalang niya agad ako sa mga shows. Ano to? Sex Bomb na? Dance Focus, Tito Boy. Doon ako nag-start sa kanila sa Dance Focus. Noong naging Sex Bomb na, sino ang mga unang nakasama mo? Nandun na sila Rochelle, sila Debbie, sila Cherry, si Jane. Ang sahod namin 150, 250. Malaki na yun dati, Tito Boy. Correct, diba? oo. Pero nakaipon ka? Paano mo inalagaan yung pera mo? Mag-astos ako, Tito Boy. So, pag meron akong 30,000 na naipon na sa bangko, lalabas ko yung pamilya ko, bibili ko yung pamangkin ko, bibili ako ng ganyan. Laging ganun, Tito Boy. Kumbaga parang first time kong mawak ng ganun kalaking pera dati. Pili ko ang yaman-yaman ko. Kuya, sabi ko, pag ako talaga nagkapera, bibili ako ng bahay. Sabi. Nagawa mo yun? Nagawa ko po siya nung wala na po ako sa sex bomb. Takot po akong mag-loan. Hindi ko po kasi alam kung hanggang saan yung trabaho ko, ganyan. Pero parang hindi ko rin iniisip na dapat pala nung panahon nun, doon ako nag-loan. Nung nawala ako, sabi ko, tsaka ako nag-loan, sabi ko, saan ako ang pera? Jopay, you were one of the most famous sa Sex Bomb. May kanta pa. Di ba? Yes, Mayonnaise. Opo. Kasi sobrang sumikat yun. Paano nabago ang buhay mo ng kantang yun? Kasi sinasabi nila na ang Mayonnaise, kaya dos because of me. Pero Tito Boy, pag narinig mo mga kanta nila, ang gaganda. Nasa kang galing nila? Magaling sila, Tito Boy. Naniniwala ako, Tito Boy, ang kasikatan ng isang tao ay dahil sa kagalingan mo eh. Isang araw, ayon sa kwento, sila Rochelle and company, papunta na sila sa Broadway Centrum. And then doon mismo, nakatanggap sila ng tawag na hindi na kayo sasayaw muli sa Itbulaga. Nasaan ka nun? Kasama po nila. Kasama ka nila. Kasama din po nila ako. Nandun kami sa isang kapihan. Correct. I mean, Opo. take me back to that moment nung nagtapos ang inyong karera sa Itbulaga. Tito Boy, umiiyak na kami. Parang sa amin, Tito Boy, trabaho to eh. Oo. Tapos, ang Itbulaga, pamilya na namin yan eh. Dahil matigas sa ulo namin. Punta kami sa Broadway, sa baba. Tumawag. Huwag kayong pupunta dyan. Mamili kayo. May kontrata kami at hindi lang kontrata. Talaga naman, totoo naman po talaga na si Ate Joy naman talaga yung nag-ano sa amin. Doon kami kay Ate Ang Joy. sakit na, no? Yung Oo. aalis kayo sa Broadway Centrum na alam niyong hindi na kayo makakasayaw. Oo, sobra. Ang hirap mamili, Tito Boy. Sobra. Ay, naku, parang fresh-fresh. Parang kahapon lang. Baya, Tito Boy. Hindi ako ready eh. Na ganun po yung nangyari. Kinausap na kami ni Ate Joy. Siyempre, mga bata pa kami, susunod kami sa kanya. Nanay namin siya eh. Ang masakit lang, Tito Boy, kasi doon, alam namin na wakas na. Oo. Wakas na yung kapag ginawa namin yun talaga. Wala na kaming babalikan. Ako sa akin, Tito Boy, nahiya po talaga ako kila bossing noon, nung panahon na yun. Hindi lang kila bossing, sa lahat po. Oo. O hindi lamang nawala ng show, nawala ng pamilya. Pamilya po eh, na parang kang naghiwalay. Oo. Yung may pamilya ka na tuwing tanghali, alas 7, alas 8 ng umaga, nandoon ka. Pagkatapos, Jopay, mawala ng Itbulaga, nagkanya-kanya na kayo? Ano ang nangyari? Nagtuloy naman yung day 17, ganyan-ganyan. Dumating din sa point, Tito Boy, na umalis din ako sa grupo. Siguro nakadalawang alis yata ako. Oo. At ang napakagandang nangyari, paano kayo nagtagpo ni Joshua?
Sa 17 rin po. Ang tingin ko nga po sa kanya, kasi di ba nga po dahil mga kaibigan ko po mga lalaki, mga babaero po kasi. Akala ko, ano siya, babaero din. So ako naman, pag may mga ganyan po kasi, umiiwas po talaga ako. May partner ako, may boyfriend po ako that time. Hanggang sa medyo malabo na kami. Tapos siya, wala na rin siyang partner noon nung pumasok siya sa 17. Mga 1 year din, nung bago nagkaroon ng niloloko-loko na kami ng kilig-kilig na ganyan. At tawag nga po niya sa akin, Amazona. Ang sweet. Balikan natin yung reunion ninyo. Paano nagplano? Paano na-produce? Dahil alam ko yung mga kwento na wala namang gustong mag-produce talaga. Opo. Oo. Paano nangyari ang lahat? Meron po kasi isa kaming commercial na gagawin nila, Ate Rochelle. Oo. Tapos nung may rehearsal kami, lumapit sa atin, Jobs, usap tayo. Bakit? Tuloy na natin concert. Ako lagi, tara, kailan? Okay, tayo. Magkano? So sige, hanap kayo ng producer So kami, lahat po kami, naghanap kami, isa-isa. Totoo po yun. Ito yung sinabi ni Ate Rochelle na natanggihan siya. Ako, natanggihan din po ako. Nag-prepare po eh. Tapos, ang tagal namin wala sa limelight. Sino ba naman hindi talaga matatakot noon? Ako, naiintindihan ko rin Sugal po talaga. Sila. Sugal po talaga yun. Naiintindihan ko sila. So ang nangyari, kayo ang nag-produce? Opo, kami na lang po talaga. Nung nawala po kasi yung sex bomb, hindi po talaga ako ready. Biglaan, no? Biglaan po. Sobrang bigla, tapos Sobra. walang closure, walang tamang pamamaalam. Oo, kaya yun na lang yung gutom nyo para matuloy yung reunion. Kaya nung Tito Boy, nakita ko silang lahat. Yung puso ko, iyak ng iyak sa tuwa. Nakita namin yung enerhiya, kaya I said gutom, the hunger. Sabi ko, wow, parang walang nabago dun sa, alam mo yun, Yung galawan na. yung galawan nyo talaga. At nakakatuwa dito, Tito Boy, yung mga taong nanood sa amin, hindi sila nag-expect. Kasi even kami, wala naman po kami in-expect Dito kung may manonood o wala. Ibang-iba ang pagtanggap. Totoo. Mahal na mahal pa rin kayo ng sambayanan ng mga taong pinalaki ng sex bomb. Totoo po. At nangyari ang Araneta Coliseum na puno nyo, ano yung naglaro sa isipan mo? Tito Boy, nung sinabing sold out, syempre gulat po kami lahat. Sabi, nawala tayo pero hindi tayo iniwan ng tao. Hindi. Meron daw pangatlo. Yun na nga, Tito Boy. May round 3. Siksik, liglig, umaapaw. Totoo. Doon sa pagmamahal ng mga tao na talagang nandiyan para sa'yo. Siyempre, ito po, nangyari na ulit ang ating round 3. Same title, Get Out, the Sex Bomb Concert. Abangan niyo po yan. Kung di man itong January, baka February. At ito po talagang pinaghandaan namin sa mga taong gustong makita yung concert namin ng 1 and 2. Makikita niyo pa rin yon. Pero, level up. Oh. Jopay, kung meron kang isang dance move na iiwan sa sambayanan, legacy mo, ano yung galaw na yon? Yung igiling pababa tsaka pataas. Sige nga, gawin natin. Ayan. Ito na lang yon. Igiling pababa Okay. at igiling pataas. Oo. Kasi, bakit ito, Boy? Bakit, Jopay? Ang buhay natin, Ay? minsan nasa baba, minsan nasa taas, Okay. at minsan pag nasa taas ka, bababa ka. At yung pinaka-ano doon, Tito Boy, kailangan, wag mong kakalimutan na bumaba pa rin. Okay. Kahit nasan ka ng rurok ng kasikatan mo, kailangan mo pa rin bumaba. Dahil dapat ang iyong mga paa Opo. ay nasa baba. Yes. Kasi lahat naman yan, pwedeng bawiin sa'yo ni Lord. Pag hindi mo siya itinutong sa Lord. Tama. Maraming salamat, Jopay. Thank you po. Thank Thank you you. You have my love and my big respect. Thank you po. Congratulations. Thank you po. Nakilala ni na Kuya Alan si Noelyn sa Hong Kong nitong 2025. 11 years na namasukan si Noelyn bilang domestic helper. Pero nang nagkasakit siya ng cancer, nasisante si Noelyn sa trabaho. Nung una naman, very supportive po yung amo. Nagkasabi po siya na sa Hong Kong po daw kasi yung cancer is like parang headache na lang. Tapos nung nag-advise po yung doktor na mauna po yung chemotherapy, kasi gusto po ng doktor itatry po na ma-shrink or matunaw. Pag mangyari po kasi na matunaw, wala ng surgery. Yes. Kaya lang yung amo ko po, hindi po ako pumayag. So parang na-treaten po ako na papadala niya ako sa Pilipinas pag pumayag ako sa chemotherapy. Sa mother, single mom. Takot po ako mawalan ng trabaho, kaya napapayag po ako. But in the end, katawan mo yon, so ikaw magme-make ng decision dun sa treatment. Opo. No? This is what we'll do. Tutulong kami dun sa last 3 treatments, no?
And then we will get in touch. Tulungan mo kami. Lika na nga dito, Larry. Let's get in touch with Kuya Ashley kung ano kailangan ng mga anak para they know na kahit na nagpapagamot ka, in your name, tumutulong pa rin tayo sa pamilya. No? Nabisita pa muli ni Kuya Alan si Noelyn sa Hong Kong. Bit-bit ang pasalubong mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Ashley ay may padalang sulat sa iyo. Thank you po. Okay. Kami ni Lani kasi may puno kami ng mangga. Thank you. So alam namin pagka sanay ka, hanap-hanapin mo yon. So meron kaming konting Indian mango para Thank you po. matandaan mo sa atin. May konting apples din yan. Thank you po, sir. And then, padala din ng iyong mahal na daughter na meron Thank you po. kang mayayakap kahit pa paano. Thank you po. You wanna read part of the letter or silipin mo muna? Sisilipin ko muna. Silipin mo muna. Ay, Nangihilig na nagpadala po siya ng ako. pictures. Parang hindi ko mabasa, sir. You don't have to read it. Para sa iyo yan. But we're just happy na, in a way, nadala namin yung sulat. Maraming po salamat. And then, kita ko yung smiles ng heart niya. Opo. Kasi 8 years na po kami hindi nagkikita ng mga anak. Tsaka, next week may chemo ako, sir. Bawal po muna malungkot. Kamakailan, lumipad ang Cayetanoin Action Team sa Negros Occidental para personal na kumustahin ang kalagayan ni Noelyn na nakauwi na ng Pilipinas. Mula nung nakausap ko si Sir Peter sa Hong Kong ay nagkaroon ako ng pag-asa na mabuhay. At tinulungan niya ako na lumaban sa buhay. At lumaban sa mga problema. Bukod sa patuloy na medical assistance, tinupad din ng programa ang livelihood assistance kay Noelyn para masustentuhan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Lahat po ng pinangako ng CIA sa akin ay nakarating po sa akin lahat. At hanggang po ngayon, tuloy-tuloy pa din po yung tulong na pinangako sa akin. Gusto ko po sabihin kay Kuya Alan, kay Ate Pia, at kay Tito Boy na maraming salamat po sa lahat ng tulong at saka sa pag-asa na binigay sa akin. Ang Panginoon na po yung bahala na magbalik sa lahat ng kabutihan nila. Maligayang Pasko po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy. Maraming salamat po sa pamasko niyo sa akin at sa aking pamilya. Noelyn, nadama mo ang pagmamahal ng Diyos sa hirap at ginhawa, sa lahat ng struggles mo. Lahat ay nagkakaproblema, pero lahat po ay pwede ring gamitin ng Panginoon. Isang blessing sa amin sa CIA with BA na nagamit kami ng Panginoon na makilala ka, makatulong sa iyo. Napaka-blessed mo na mahal ka ng mga pamilya mo, members ng family mo. Mahal na mahal ka ng mga tumulong sa iyo sa Hong Kong. We wish you the best. We pray that etong 2026 ay taon mo at ng iyong pamilya. 2026, punong-puno ng pag-asa, ng mga potensyal at ng oportunidad. Pero alam po namin, marami din pong may sakit, marami din pong nangangailangan ng medical assistance. Tingnan niyo po ang social media ng CIA@BA at pipilitin po naming makatulong. So again, ang ating pag-asa ngayong 2026 ay nasa kamay ng mahal nating Panginoon. Happy New Year po sa ating lahat. Wala tayong mawala, kahit ano aksyon agad.